kumusta? Ito ang Amazing Tagalog Movie Recap. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang Thai comedy youth drama film na tinatawag na Ugly Duckling Series. Mga spoiler sa unahan. Manood at mag-ingat. Si Maynam ay isang napakamahiyain at insecure na teenager na babae na nagsusuot ng kahon sa ibabaw ng kanyang ulo sa lahat ng oras. Siya ay naghihirap mula sa isang kakaibang kondisyon na nagiging sanhi ng kanyang pagkamuhi sa kanyang sariling mukha. Talagang naniniwala siya na siya ang pinakapangit na tao na umiiral sa planeta at kailangang itago sa mga tao. Kung tutuusin, mahigit 3 taon na siyang hindi tumitingin sa sarili sa salamin at hindi rin lumalabas ng bahay. Nakatira si Mainam kasama ang kanyang kapatid na si Plawan at ang kanyang ama, si Mr. Ban, na laging nag-aalala sa kanya. Isang gabi, umuwi si Plawan na may bugbog sa siko at umamin sa shoplifting. Para mailigtas ang sarili sa gulo, inilihis niya ang atensyon ng ama sa pagiging total psycho ng kanyang kapatid. Dahil sa kanyang kondisyon, madalas ding nagkakaroon ng panic attack si Mainam at nahihirapang huminga kapag siya ay nababalisa. Masakit sa kanya ang komento ni Plawan kaya nahihirapan siyang huminga. Si Mr. Ban, na nasanay na sa kanyang mga reaksyon sa nakalipas na mga taon, ay tinutulungan siyang huminahon. Isinalaysay ni Mainam ang kwento ng kanyang buhay sa kanyang blog kung paano siya naging ugly duckling. Maaaring nakakagulat sa mga tao na sa unang 13 taon ng kanyang buhay, si Mainam ay tulad ng anumang normal na tao. Nagkaroon siya ng mga kaibigan, buhay panlipunan, at may tiwala sa sarili. Ngunit pagkatapos, sa middle school, nahulog siya sa pinakagwapong lalaki sa kanyang klase. In love siya sa kanya, kaya noong isang araw, ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa harap ng lahat. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, hindi sinuklian ng bata ang kanyang nararamdaman. Sa halip, itinapon niya ang kanyang regalo sa lupa at tinawag siyang pinakamapangit na babae kailanman. Hiniling pa niya sa kanya na magsuot ng bag sa kanyang ulo, na idineklara ang kanyang mukha bilang isang jump scare. Sinundan ng lahat ng kaklase niya ang lalaki at tinawag siyang pangit. Ang insidente ay labis na nakakatrauma para sa kaawa-awang babae na siya ay umiwas sa lahat ng nakapaligid sa kanya at tumanggi na pumasok muli sa paaralan. Sinubukan ni Mr. Ban ang lahat para kumbinsihin siya, kung hindi man, ngunit nang mapagtanto na siya ay naharap sa isang tunay na problema, hinayaan niya itong makapag-homeschool. Pagkatapos ng insidente, 1 taon na hindi tumitingin sa salamin si Mainam at hindi man lang lumabas. Ibig sabihin, hanggang isang araw, nasa labas siya ng bahay sinusubukang kunin ang isang nakasabit na lobo. Lumapit ang isang estranghero at inalok siya ng tulong. Agad namang naglagay ng paper bag si Mainam sa ulo para itago ang mukha. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pinakakumpiyansa na nararamdaman niya ay kapag natatakpan ang kanyang mukha. Tamang-tama ang posisyon ng bag, halos nahanap na niya ang kanyang soulmate. At sa makatuwid, mula noong araw na yon, hindi na siya nagpakita ng kanyang mukha sa sinuman. Maya-maya, naging box ang bag dahil mas matibay ito. Nasusulyapan ng kanyang pamilya ang kanyang mukha minsan, ngunit mas pinipili ni Mainam na manatiling nakatago, kahit nasa kanila. Halos hindi niya pinapayagan ang sarili na tumingin sa salamin. Nasisiyahan si Mainam sa halos lahat ng kanyang oras sa pamamagitan ng hindi nagpapakilalang pakikipag-usap sa mga tao sa social media. Mas ramdam niya ang pagiging komportable sa online since walang makakakita sa mukha niya. Kinabukasan, pumunta si Mr. Ban sa kanyang doktor at humingi ng agarang lunas para sa kanyang karamdaman. Nilinaw ng doktor na walang sakit si Mainam. Siya ay may kakaibang kondisyon na kilala bilang hikikomori sa Japan. Pangunahing nakakaapekto ito sa mga kabataan o mga young adult na namumuhay na hiwalay sa mundo, nakakulong sa kanilang silid sa loob ng mga araw, buwan, o kahit na taon na tumatangging makipag-usap sa sinuman. Ayon sa doktor, hindi naman ganoon kalubha ang kaso ni Mainam dahil nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, may pagkakataon siyang makihalubilo sa ibang tao kung mapipilitan siyang lumabas. Ang problema lang niya ay natatakot siya. Pinayuhan ng doktor si Mr. Ban na palabasin ang kanyang anak bago nito putulin ang kanyang pamilya. Sa hapunan, gumagamit ng straw si Mainam para kumain,
tinatanggihan niyang tanggalin ang kahon. Sa mabigat na tinig, hiniling ni Mr. Ban sa kanyang mga anak na pakinggan siyang mabuti. Hindi siya hinahayaan ng magkapatid na magsalita at ipagpalagay na may kanser siya o bakla. Ibinaba ni Mr. Ban ang dalawang pahayag at ipinahayag na gusto niyang pumasok si Mainam sa paaralan kasama ang kanyang mga kapatid, simula bukas. Sa tingin ni Mainam ay nagbibiro siya at gumaganti siya gaya ng inaasahan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi binibigyan ni Mr. Ban ang kanyang katigasan ng ulo at naninindigan sa kanyang desisyon. Maging si Plawan ay nagulat sa pagpupursige ng kanyang ama. Ipinahayag ni Mainam na galit siya sa kanya at pumasok sa kanyang silid. Umiiyak siya sa susunod na oras, kinakabahan sa bukas. Siya ay tiyak na ang lahat ay ibuli sa kanya para sa kahon. Gayunpaman, mas gusto niyang mabuli kaysa tawaging pangit. Para gumaan ang pakiramdam niya, dinadalhan siya ni Plawan ng bagong kahon para palitan ang luma at nag-aalok na tulungan siyang palamutihan ito. Kasunod nito, inalis niya ang kahon sa unang pagkakataon at ipinakita ang kanyang mukha na hindi pangit. Tinitiyak sa kanya ni Plawan na hindi niya hahayaang pagtawanan siya ng mga tao, ngunit hindi ito nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos, palamutihan ng magkapatid ang bagong kahon para kay Mainam. Kinaumagahan, hinatid ni Mr. Ban ang kanyang mga anak sa paaralan. Habang si Plawan ay bumaba sa kotse at pumasok, si Mainam ay nagsimulang mag-hyperventilate sa ilalim ng kahon. Nagpatugtog si Mr. Ban ng nakaka-relax na musika para tulungan siya at nag-udyok sa kanya na pumasok. Humihingi ng paumanhin si Mainam sa pagsasabi ng hindi magandang pasasalamat sa kanya kagabi at salamat sa pagsisikap na tulungan siya. Sa sandaling umalis siya, umiyak din si Mr. Ban, nag-aalala para sa kanyang anak. Napabuntong hininga si Mainam at tuluyang pumasok sa paaralan. Ang malaking maliwanag na kahon sa kanyang ulo ay hindi napapansin. Lahat ay nagsimulang tumuro sa kanya at bumulong, na lalong nagpanik sa kanya. Ang kanilang mga tawa ay nagpapaalala sa kanya ng araw na siya ay pinahiya sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Nahihilo at hihimatayin na si Mainam, ngunit may dumating na lalaki para tulungan siya sa tamang oras. Naka-helmet din siya kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Mintan, ngunit siya ay kinakabahan at tumakbo palayo. Habang nandoon siya, hindi niya sinasadyang nabangga ang pinakasikat na lalaki sa paaralan, si Zero. Siya at ang kanyang grupo ng mga kaibigan ay humiling sa kanya na alisin ang kahon na interesado sa kanyang hitsura. Nang tumanggi si Mainam na gawin iyon, pinalibutan nila siya at pilit itong pinipilit. Napahinto sila ni Mintan na tinanggal ang kanyang helmet at inihayag ang kanyang mukha. Nagkatitigan sa galit sina Zero at Mintan at nagpa siyang lutasin ang sigalot sa labas ng paaralan. Hinawakan ni Mintan ang kamay ni Mainam at inilayo siya. Sa sumunod na eksena, kinakabahan siyang nakatayo sa harap ng klase. Sinabihan ng guro tungkol sa kanyang kalagayan, kaya hiniling niya sa mga estudyante na igalang ang kanyang privacy. Ngunit bilang mga tipikal na teenager, sinimulan nila siyang ibuli. Hinihimok siyang ipakita sa kanila ang kanyang mukha. Nasa klase din si Mintan at galit sa inasal ng kaklase niya. Tahimik na lumalakad si Mae nang papunta sa huling upuan at madalas na nakayuko ang ulo. Sa tanghalian, pumunta siya sa kafeterya para hanapin ang kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan. Ang mga estudyante ay hindi tumitigil sa pagtitig at pag-uusap tungkol sa kanya. Nakita siya ng isang pares ng mga lalaki na kumakain na may kahon sa kanyang ulo at pilit siyang hinuhubad. Nakikita ng lahat na binubuli nila siya, ngunit tumatawa sa halip na tumulong. Sa kalaunan, iniwan ni Mainam ang kanyang pagkain na hindi natapos at tumakbo palabas na umiiyak. Kapag nag-iisa siya sa playground, biglang sumulpot si Mintan sa tabi niya. Nakasuot siya ng helmet na sa palagay niya ay kutyain siya para sa kanyang kahon. Nilinaw ni Mintan na gusto lang niya ang hitsura niya gamit ang helmet. Pagkatapos ay nag-share siya ng kanyang sandwich sa kanya dahil hindi siya nakakain kanina. Mas komportable si Mainam na kausapin siya pagkatapos noon. Nagbibiruan sila at nagtatawanan, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya papasok sa paaralan sa susunod na araw.
Ipinahayag ni Mintan na kaibigan niya ito at hinikayat siyang sumama kahit na para sa kanya lamang ito. Pagkatapos ng klase, nagkita si Mintan at ang bully na si Zero gaya ng kanilang ipinangako. Nagkakaroon sila ng alitan sa salita dahil sa kanilang pagkakaiba. Iniinsulto ni Mintan si Zero dahil palagi siyang naglalakad kasama ang kanyang mga alipores at hinahamon siya ng laban. Kinuha ito ni Zero at humakbang pasulong pagkatapos hilingin sa kanyang mga kaibigan na manatili. Naabot ni Mintan ang unang suntok, ngunit lumaban si Zero na may parehong malakas na suntok. Pauwi na si Mainam nang masaksihan niya ang kanilang wrestling. Biglang dumating ang mga pulis at kailangang maghiwalay ang mga lalaki. Nakita siya ni Zero na papalabas at hinila siya kasama niya. Matapos tumakbo papunta sa isang tahimik na lugar, pinilit niyang alisin ang kahon sa kanyang ulo. Sa isang climactic na eksena, pinagmamasdan niya ang mukha nito at naiwang tulala sa nakikita. Pero sa tingin ni Mainam ay tinititigan siya nito dahil ang pangit niya. Ang mga alaala ng kanyang nakaraang trauma ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan at siya ay nahimatay. Nang sa wakas ay magising si Mainam, nakita niya ang kanyang sarili sa kama ng ospital na wala ang kanyang kahon. Agad siyang nataranta at kailangang bigyan ng face mask para kumalma. Ang kanyang ama ay labis na nagsisisi na pinilit siyang pumasok sa paaralan. Sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit siya na ospital at pinapayagan siyang manatili sa bahay ayon sa gusto niya. Sa gulat ng lahat, ipinahayag ni Mainam na gusto niyang bumalik sa paaralan dahil gusto niyang maghiganti kay Zero sa pagpilit sa kanya na alisin ang kahon. Kinabukasan, nag-iisa si Zero, iniisip si Mainam. Naguguluhan siya kung bakit niya tinatakpan ang kanyang mukha gayong napakaganda niya. Saktong dumating si Mainam at sinampal siya sa mukha dahil sa ginawa niya kahapon. Nang subukang lumapit sa kanya ng kanyang mga alipores, pinigilan sila ni Zero. Muli niyang sinubukang tanggalin ang kanyang maskara sa mukha, ngunit pinigilan siya ni Mintan. Nag-away na naman sila dahil sa kanya, pero pinigilan niya silang dalawa at pinatabi sila. Sa ngayon, kumalat na sa buong paaralan ang balita tungkol sa dalawang gwapong lalaki na nag-aaway para sa box head girl. Sinisigawan ni Mainam ang mga lalaki dahil sa pagpapahirap sa kanyang buhay. Nang sabihin ni Mintan na gusto lang niyang tulungan siya, tumawa si Zero. Sigurado siyang naaakit si Mintan sa kanya tulad niya. Naramdaman din ni Mintin na sinusubukan ni Zero na makasama si Mainam at tinanong siya kung totoo ito. Itinanggi ito ng isang naguguluhan na Zero na tinawag na pangit si Mainam. Ang komento ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang trauma at muli siyang nawala ng malay. Tinutulungan siya ni Mintan habang naiwan si Zero, nagseselos. Kinabukasan, bumalik si Mainam sa kanyang insecure face. Tumanggi siyang lumabas ng kanyang silid o makipag-usap sa sinuman. Pinag-uusapan ni na Mr. Ban at Plowan kung ano ang maaari nilang gawin upang matulungan siya kapag may tumawag sa kanila mula sa labas ng kanilang bahay. Dumating si Zero para humingi ng tawad kay Mainam para sa kanyang pagkakamali, ngunit tumanggi si Plowan na pasukin siya, na inakusahan siyang pinabalik si Mainam sa depresyon. Kinaumagahan, dumating si Mintan upang pasayahin siya, ngunit tumanggi siyang papasukin siya sa kanyang silid. Sa kanyang paulit-ulit na kahilingan, nagsusuot siya ng face mask at nakipagkita sa kanya. Nagulat siya, gumawa siya ng duck box na magagamit niya para takpan ang kanyang mukha. Hindi mapigilan ni Mainam ang mapatawa sa nakita. Gumawa rin siya ng duck helmet para sa kanyang sarili. Nakasuot sila ng kani-kanilang headgear at pumunta para magsimula ng banda na tinatawag na Daft Punk. Actually, sabay lang silang kumakain. Nangako si Mintan na alagaan siya at kinukumbinsi siyang bumalik sa paaralan. Kinaumagahan, hinahatid siya nito sa paaralan kasama niya. Kapag nag-iisa si Mainam, nilapitan siya ni Zero at sinubukang humingi ng tawad, ngunit inistorbo sila ni Plowan at pinaalis siya. Nang maglaon, sa panahon ng klase, isang batang babae na nagngangalang Ozone ang lumapit kay Mainam at humingi ng pabor sa kanya. Kumakalat na pala sa school ang chismis tungkol sa pagdedate ni na Mainam at Zero. Dahil baka makinig siya sa kanya, gusto ni Ozone na pigilan siya ni Mainam sa pambubuli ng mga tao.
Itinanggi ni Mainam na may kinalaman siya. Kahit na sa lunch break, maraming tao ang humihingi sa kanya ng mga katulad na pabor, ngunit lahat ay tinatanggihan niya. Ngunit pagkatapos, ipinaalam sa kanya na binubugbog ni Zero ang kanyang kapatid. Sa pagtakbo upang suriin siya, nakita niya ang mga kaibigan ni Zero na binubugbog siya sa lupa. Pinatigil sila ni Zero at sinabing si Plo-1 ang nagsimula ng laban. Isang galit na si Mainam ang tumawag sa kanya dahil sa pagiging magnanakaw na ng aapi sa mahihinang estudyante para sa pera at takdang aralin. Hindi makapaniwalang nakatingin si Zero sa kanyang mga alipores dahil inutusan niya silang huwag nang mangbuli ng mas mahina sa kanila. Nang hilingin sa kanya ni Mainam na ihinto ang pananakit ng mga tao, hinihimok naman niya itong alisin ang kanyang kahon. Kung gagawin niya ito, ipinangako niya na hindi kailanman gagamit ng karahasan para sa personal na pakinabang. Nang walang ibang paraan para matulungan ang lahat, kinuha ni Mainam ang kahon at inihayag ang kanyang mukha. Nagulat ang lahat sa nakita. Maya-maya, niyakap niya si Mintan, umiiyak na nakita siya ng lahat ngayon. Nagulat siya nang makita siya sa unang pagkakataon, ngunit nakatuon sa pagpapatahimik sa kanya. Sa ibang pagkakataon sa bahay, ipinakita sa kanya ni Plo-1 ang lahat ng komento sa ilalim ng isang larawang may nagpost sa kanya. Bagamat positibo ang mga komento, hindi ito nakumbinsi kay Mainam na maganda siya. Pagkatapos, pumasok siya sa kanyang silid at nakitang bukas ang bintana. Lumitaw si Zero nang wala sa oras at hiniling sa kanya na tumahimik. Humingi siya ng paumanhin sa pagtawag sa kanya ng pangit at inamin na sa katunayan siya ang pinakamagandang babae na nakita niya. Pagkaalis niya, paulit-ulit sa isip ni Maiwan ang mga salita niya. Hiniling niya sa kanyang kaibigan sa internet na tingnan ang isang larawan niya sa pahina ng paaralan. Nang bumulwak ang kaibigan tungkol sa kung gaano siya ka-cute, sa wakas ay napagtanto ni Mainam na dapat ay nagsasabi sila ng totoo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit 3 taon, naglabas siya ng salamin at nadiskubring maganda pala siya. Halos hindi siya makapaniwala sa mga mata niya. Kinabukasan, pumasok si Mainam sa paaralan ng walang kahon. Lahat ng mga estudyante ay nakatingin sa kanya at nagsitsismisan, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na nila siya pinagtatawanan, bagkus ay hinahangaan nila ang kanyang kagandahan. Bagamat kinakabahan, handa si Mainam na magsimula ng bagong buhay na may kumpiyansa na hindi pa niya naranasan. Marami pong salamat sa panunood. Mag-subscribe para sa higit pang mga videos na tulad nito, i-on ang mga notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel.